Akala ni Mang Ruben, tapos na ang bangungot pero isang garapo ng dugo at 3 katok sa bintana ang nagpapaalala, may babalik pa. At sa dilim ng gabi may isang tinig na bumulong. Hindi pa tapos. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga kwentong bayan at karanasan ng ilan. Layunin nitong magbigay aliw at takot sa mga mahilig sa horror stories. Wala itong intensyong manira o manakot ng sinuman sa totoong buhay. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Malamig ang simoy ng hangin sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan. Ang mga ilaw mula sa malalayong bahay ay tila kumukutitap lamang sa dilim, at ang kalsada ay binabalot ng makapal na ulap at ambon. Sa bawat yapak mo sa makitid na daan, may tunog ng tuyong dahon na nadadaganan. Waribay may mga matang nakamasid mula sa kakahuyan, pero tuwing lilingon ka, tanging mga puno at anino lang ang iyong nakikita. Sa baryong ito, maraming alamat ang naglipana, pinaniniwalaan ng mga nakakatanda na sa bawat sulok ng gubat, may naninirahang nilalang na hindi basta-basta nagpapakita sa tao. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, kilala ang mag-amang sina Mang Ruben at anak niyang si Elmo. Magaling silang albularyo, sanay maggamot gamit ang mga halamang gamot at dasal na minana pa nila mula sa kanilang mga ninuno. Ngunit sa kabila ng kanilang mabuting layunin, may mga tsismis na kumakalat na sila raw ay may tinatagong madilim na lihim. Ilang residente ang nagsasabing tuwing gabi, nakikita raw si Mang Ruben na pumupunta sa gubat na may daladalang sako, at bumabalik na tila pawisan at hingal na hingal, kahit malamig ang panahon. Si Elmo naman, ayon sa sabi-sabi, ay may mga matang kumikislap kapag nasisinaga ng buwan. Minsan gabi ng kabilugan ng buwan, may isang pamilya ang kumatok sa kanilang bahay. Dala ang batang may matinding lagnat na hindi matanggal ng kahit anong gamot. Wala nang ibang makakapagpagaling kundi si Mang Ruben. Ngunit sa mismong gabing iyon, may nawala ng alagang baboy sa baryo. Kinabukasan, may nakakita raw ng dugo sa may pinto ng bahay ng mag-ama. Mabilis kumalat ang tsismis, mga albularyo lang ba talaga sila, o sila ang aswang na matagal nang kinatatakutan ng lahat. Habang patuloy ang bulungan at panghusga ng mga tao, si Elmo ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Sa tuwing sumasapit ang gabi, parang may malamig na tinig na bumubulong sa kanyang pandinig mula sa gubat, tinatawag siya sa isang direksyon na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula rin siyang magising sa kalagitnaan ng gabi na may putik sa kanyang mga paa, na para bang naglakad siya nang hindi niya namamalayan. Si Mang Ruben naman ay mas naging tahimik at laging nakamasid sa paligid, wari bang may itinatagong takot na siya lang ang nakakaalam. Isang gabi, nang dumalaw ang punong barangay para kausapin sila tungkol sa mga paratang, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kakahuyan, tila iyak ng sanggol na humahalo sa huni ng hangin. Ang mga aso ng buong baryo ay halos magkakandara pa sa tahol, at ang mga ilaw sa ilang bahay ay sabay-sabay na pumatay-sindi, para bang may dumaan na hindi pangkaraniwang presensya. Tumingin si Mang Ruben kay Elmo, at sa isang iglap, baka sa kanyang mga mata ang matinding pangamba. Ngunit bago pa man makapagpaliwanag ang mag-ama, may isang matandang babae ang sumigaw mula sa malayo, hawak niya ang isang punit na tela na puno ng dugo, at itinuro niya ang bahay ni Mang Ruben. Sila ang may gawa. Sila ang kumuha sa nawawalang bata, sigaw nito. Nagkagulo ang mga tao at unti-unting lumapit ang grupo ng mga lalaki na may dalang itak at sulo. Nasa pintuan lang sina Mang Ruben at Elmo, nakatayo at tahimik, habang ang dilim ng gabi ay lalong bumabalot sa paligid. Sa malayo, muling narinig ang iyak ng sanggol, ngunit ngayong gabi, mas malinaw at mas malapit. Ang mga lalaking may dalang sulo at itak ay unti-unting lumalapit, bawat hakbang ay sinasamahan ng mabibigat na hininga at masidhing galit. Si Elmo ay nanatiling nakatayo sa tabi ng ama, nakatitig sa mga tao, habang si Mang Ruben ay bahagyang itinaas ang kamay na para bang nais pigilan ang kaguluhan. Ngunit walang sinuman ang nagpakita ng pag-unawa, mas nanaig ang takot at tsismis kaysa katotohanan. Sa di kalayuan, patuloy ang iyak ng sanggol, minsang mahina at minsang tila biglang sumisigaw, para bang gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng gubat. Habang papalapit ang mga tao, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa kakahuyan.
Napakadilim ng paligid at tila mas naging mabigat ang hangin sa bawat segundo. Nagsimulang manginig ang mga sulo at ang ilan ay halos mamatay sa tindi ng hangin. Isa sa mga nakatatandang lalaki ay biglang huminto at napatingin sa gilid ng daan. May nakita siyang anino na mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno, masyadong mabilis para sa tao, ngunit masyadong malaki para sa hayop. Wala siyang nasabi, ngunit kapansin-pansin ang pamumutla ng kanyang mukha. Si Elmo, sa gitna ng lahat ng ito, ay biglang nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Parang may matulis na tinig na pumapasok sa kanyang isipan, paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may nakatayo sa dulo ng kakahuyan, isang matangkad at payat na nilalang, balot ng dilim, na ang mata ay kumikislap na parang mata ng hayop. Pagkakagat ng mata nila ni Elmo, agad itong nawala na parang usok na tinangay ng hangin. Sa baryong iyon, matagal nang may kwento tungkol sa tagapagbantay ng gubat, isang nilalang na hindi hayop, hindi rin tao, na lumalabas tuwing may dugo na dumarampi sa lupa. Sinasabing kaya nitong mag-anyo bilang kahit anong nilalang upang linlangin ang tao. Wala mang nakakaalam kung totoo ito, ngunit bawat pamilya ay may sarili nilang bersyon ng kwento, at karamihan ay nagtatapos sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Maya-maya, may isang matandang babae na dumating, nakayuko at may dalang lumang baston. Siya si Aling Miling, kilala bilang pinakamalaking tsismosa ng baryo, pero may kaalaman din sa mga kwentong sinauna. Sumigaw siya sa gitna ng nagkakagulong tao, kung sila nga ang aswang, bakit hindi niyo muna tignan ang mga mata nila? Tingnan niyo kapag tumapat sa apoy. Napatingin ang lahat kay Elmo at tila isang katahimikan ang sumakop sa buong grupo. Isa sa mga lalaki ang lumapit, hawak ang sulo at inilapit ito sa mukha ng binata. Saglit na kumislot si Elmo at sa maikling sandali, sumalamin sa kanyang mga mata ang apoy, ngunit imbes na karaniwang refleksyon, tila nagliyab ito sa kakaibang pulang liwanag bago agad na bumalik sa normal. Napaatras ang lalaking may sulo at halos mabitiwan niya ito. Nakakita ako ng ganito noon bago mawala ang kapatid ko, bulong niya, na tila ayaw marinig ng iba. Nagsimulang magbulungan muli ang mga tao, mas bumigat ang tensyon. Biglang, mula sa likod ng bahay ng mag-ama, may malakas na kalabog. Parang may bumagsak na mabigat sa lupa. Ilang lalaki ang mabilis na pumunta roon, ngunit wala silang nakita kundi mga bakas ng paa, malalaki, mahahaba, at tila hindi galing sa tao. Ang mga bakas ay papunta sa gubat, at habang sinusundan ng ilan ang mga ito, napansin nilang paiba-iba ang hugis, minsan parang paa ng tao, minsan parang kuko ng hayop. Samantala, si Mang Ruben ay mahigpit na hinawakan ang balikat ng anak, at mahina ngunit mariing sinabi, huwag kang gagalaw kahit anong mangyari. Hindi alam ni Elmo kung ito ba ay babala laban sa mga tao o laban sa kung anumang nilalang na gumagala ngayong gabi. Sa malayo, muling sumigaw ang sanggol, ngunit ngayon ay may kasabay na mababang tinig na parang humahalimaw sa bawat pagitan ng iyak. At sa gitna ng lahat ng iyon, napansin ni Elmo na tila dahan-dahang lumalabo ang hangin sa paligid ng gubat, para bang may humahakbang palabas mula sa kadiliman. Hindi pa man sila nakakapaghanda, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa gitna ng mga tao, at sa bawat dumaang anino, tila may narinig silang mga salitang hindi nila maintindihan, pero malinaw ang pakiramdam, hindi sila dapat naroon. Muling umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol, ngunit ngayong mas malapit na ito, para bang nasa mismong paligid lang ng bahay ni Mang Ruben. Ang mga aso sa baryo ay halos magkakandara pa sa tahol, ang ilan ay tumatakbo palayo, habang ang iba ay tila naninigas na lang sa takot. Ang mga sulo ay patuloy na kumikindat sa hangin, at ang mga anino ng mga tao ay sumasayaw sa sahig at dingding, para bang may sariling buhay. Si Elmo ay nanatiling nakatayo, ngunit ramdam niya ang pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido pababa sa leeg. Ang malamig na hangin ay parang gumagapang sa kanyang balat, at ang bawat hininga ay tila may mabigat na presensya na pumapasok sa kanyang dibdib. Samantala, si Mang Ruben ay patuloy na nakikiramdam, ang kanyang mga mata ay kumikilos mula sa mukha ng mga tao, hanggang sa madilim na kakahuyan, wari bang sinusukat kung sino o ano ang mas malaking panganib. Biglang sumigaw ang isa sa mga batang lalaki sa grupo ng mga tao. May gumalaw sa bubong, sabay turo niya sa ibabaw ng bahay ng mag-ama.
Lahat ay napatingala at sa liwanag ng ilang sulo, anino lamang ang kanilang nasilayan, isang mabilis na gumapang at naglaho bago pa man makilala. Mula sa bubungan, narinig ang tunog ng mga kuko na humahagod sa kahoy, kasunod ng biglang pagbagsak ng ilang pawid sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isa pang balita, isang batang babae mula sa kabilang dulo ng baryo ang nawawala. Huling nakita, papunta sa poso para uminom ng tubig, ngunit hindi na bumalik. Ang mga mata ng mga tao ay muling bumaling sa mag-ama, at mas tumindi ang galit. Hindi na tayo dapat maghintay pa. Ibigay natin sila sa kapalaran nila, sigaw ng isa, sabay itaas ng kanyang itak. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malamig na tinig ang umalingaw mula sa gilid ng gubat. Hindi malinaw kung anong wika ang ginamit, ngunit ang bawat pantig ay parang kumakalabit sa gilid ng utak ng sinumang makarinig. Isa-isang napahinto ang mga tao, at ang ilan ay biglang napaatras, wari bang may nakikitang hindi nakikita ng iba. Sa loob ng bahay, sa kabila ng kaguluhan sa labas, may isa pang pangyayaring hindi alam ng karamihan, isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng higaan ni Elmo ang bahagyang bumukas mag-isa. Mula rito, lumabas ang isang punit na tela na may tuyong dugo, at isang maliit na bote na mailaman na kulay itim na parang langis. Walang nakapansin dito kundi si Elmo, ngunit ang kakaiba ay ang amoy, parang pinaghalong nasusunog na balat at bulok na prutas. Nang hawakan niya ito, biglang umalab ang kanyang sentido sa init, at sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang isang gabi na hindi niya matandaan ng buo. Nakahawak siya sa bote habang nasa gitna ng gubat, at may naririnig na tinig na nagsasabing, ikaw ang susunod. Sa labas, nagsimulang magbago ang takbo ng hangin. Hindi na ito malamig, ngayon ay mabigat, mainit, at parang may kasamang amoy ng dugo. Ang mga aso ay biglang tumahimik, at sa katahimikan, narinig ang mabagal na yabag na dumarating mula sa direksyon ng gubat. Hindi ito yabag ng tao, masyadong mabigat, at sa bawat hakbang ay tila lumulubog ang lupa. Si Aling Miling, na kanina pa nakatitig sa kakahuyan, ay biglang lumuhod at tinakpan ang kanyang mukha. Hindi to gawa ng tao, hindi to gawa ng tao, paulit-ulit niyang bulong, nanginginig ang boses. Ngunit walang nakinig sa kanya, masyadong abala ang lahat sa pagbabantay, hindi alam kung dapat bang umatake o tumakbo. Sa malayo, mula sa pagitan ng mga puno, may lumabas na anino. Hindi malinaw ang anyo, ngunit sapat para maramdaman ng lahat ang kilabot. Mataas ito, may mahahabang braso at tila humahaplos sa lupa ang mga daliri. Ang ulo nito ay nakayuko, at sa ilalim ng kanyang buhok o balahibo, may kumikislap na dalawang matang kulay dilaw na parabang nanunuot sa kaluluwa ng bawat nakatitig. Bago pa man makagalaw ang sinuman, muling sumigaw ang sanggol, ngunit ngayon ay kasama ng halakhak na mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, ramdam ni Elmo na ang gabi ay hindi na basta-basta lang gabing puno ng tsismis at takot, may mas malalim na puwersang gumagalaw at wala siyang ideya kung paano ito titigil. Ang malamig na gabi ay tila naging mas mabigat, para bang ang mismong hangin ay dumidikit sa balat at humahadlang sa bawat paghinga. Si Elmo ay nakaluhod pa rin sa loob ng bahay, mahigpit na hawak ang maliit na bote na tila kumikirot ang kanyang kamay tuwing sinusubukan niya itong bitiwan. Sa labas, maririnig ang mabibigat na yabag na papalapit mula sa gubat, kasabay ng mga pag-ungol na parang halong iyak at halakhak. Ang mga tao ay unti-unti nang nag-aatrasan, ngunit may ilan na nananatili, hawak ang kanilang mga itak at sulo, hindi alam kung sila ba ay magtatanggol o tatakas. Mang Ruben, anong nangyayari? Halos pasigaw na tanong ng punong barangay, ngunit imbes na sumagot, mas hinigpitan lamang ng matanda ang pagkakahawak sa balikat ng anak. Hindi ka lalabas, mariin niyang bulong, ngunit baka sa kanyang mga mata na kahit siya ay hindi na sigurado kung kaya pa nilang manatiling ligtas sa loob ng bahay. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa dingding ng bahay, para bang may bumangga mula sa labas. Ang buong estruktura ay umuga, at ilang pako ang nahulog mula sa kisam. Mula sa labas, may narinig na boses ng isang bata, hindi na ito umiiyak, kundi tinatawag ang pangalan ni Elmo, malinaw at paulit-ulit. Ang boses ay malamig, halos walang emosyon, at sa bawat pagbanggit, parang may pumipisil sa dibdib ng binata. Napatingin si Elmo sa bintana, at sa kabila ng makapal na hamog,
Nakita niya ang isang maliit na figura ng bata na nakatayo sa tabi ng mga puno. Hubad ito, kulay abo ang balat, at ang ulo ay bahagyang nakatagilid na para bang sinusuri siya. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang mga mata, walang puti, pawang dilaw at kumikislap. Sa isang kisap mata, nawala ito, at kasabay noon ay bumukas ang kahon sa sahig na iniwan niya kanina, kahit wala namang humawak dito. Sa labas, ang ilang lalaki ay nagpasya ng umatras, ngunit bago pa sila makalayo, may isang nilalang na dumaan sa pagitan nila, napakabilis at napakadilim, para bang hangin lang na may anyo. Isa sa kanila ang biglang sumigaw, hawak ang kanyang braso, at sa liwanag ng sulo, nakita na tila may tatlong malalalim na gasgas na lumitaw mula sa wala, dumudugo at nag-iiwan ng baho ng nabubulok na karne. Ang mga aso, na kanina patahimik, ay sabay-sabay na nag-umpisang umalulong. Hindi ito alulong ng takot, parang pag-iyak na may halong galit, paulit-ulit at walang patid. At habang tumatagal, napapansin ng lahat na unti-unting pumapatay ang mga sulo, isa-isa, para bang nilalamon ng dilim. Si Mang Ruben ay mabilis na isinara ang lahat ng bintana, ngunit bago niya maisara ang huling isa, may kamay na mahaba at payat na sumilip mula sa labas, kumakapit sa gilid ng bintana. Itim ang balat nito, may mahahabang kuko na tila kayang gutayin ang kahoy. Napatigil si Mang Ruben at hindi agad nakakilos, hanggang sa unti-unting gumapang pataas ang kamay patungo sa kanyang liig. Mabilis siyang umatras, sabay sara ng bintana, ngunit kasabay nito ay narinig ang sabayang sigaw ng mga tao sa labas. Ang ilan ay tumatakbo na papalayo, ang iba naman ay napapaatras sa takot. Hawak ang kanilang mga itak na nanginginig na parang wala ng silbi. Ang punong barangay ay pilit na sumisigaw para magkalma ang lahat, ngunit nilalamon na ng kaguluhan ang buong baryo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elmo ay nakaramdam ng kakaiba, parang may tinutulak sa kanya mula sa loob ng kanyang isipan. Hindi niya alam kung iyon ay sariling takot o may ibang puwersang umaagaw sa kanyang katawan. Muli niyang narinig ang boses ng bata. Ngunit ngayon, mas malinaw, lumabas ka, ikaw ang kailangan ko. Kasabay nito, naramdaman niyang unti-unting umiinit ang maliit na bote sa kanyang kamay, hanggang sa halos hindi na niya ito mahawakan. Mula sa gubat, lumitaw na ang nilalang, mas malinaw kaysa kanina. Matangkad ito, halos doble ng taas ng tao, ang katawan ay baluktot na parang buto-buto lamang ang laman. Ang balat ay kulay abo at puno ng sugat na tila hindi gumagaling. Ang mukha nito ay wala sa tamang hugis, ngunit may mga matang maliwanag na dilaw na hindi kumukurap. Humakbang ito papalapit, mabagal ngunit tiyak, at sa bawat galaw, nararamdaman ng lahat na parang hinihigop ang lakas mula sa kanilang mga katawan. Si Elmo ay nakapako lang sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Sa kanyang pakiramdam, kahit tumakbo siya, hindi siya makakalayo. At sa sandaling iyon, na-realize niya, ang nilalang na iyon ay hindi lang basta napadpad sa baryo. Matagal na itong naghihintay at siya ang dahilan kung bakit narito ito ngayong gabi. Ang katahimikan ay biglang nabasag nang may matinding putok mula sa bubong ng bahay ni Mang Ruben. Para bang may puwersang bumagsak mula sa itaas, at kasunod nito ay maririnig ang pagkalas ng kahoy at pawid. Bago pa makagalaw si Mang Ruben, isang malamig na hangin ang dumaan sa loob, dala ang mabahong amoy ng nabubulok na laman. Sa gitna ng usok at dilim, may bumagsak mula sa kisam, isang babasaging garapon na puno ng itim na likido, pareho sa bote na hawak ni Elmo. Sa isang iglap, bumukas ito at kumalat sa sahig, nag-iiwan ng kakaibang pag-usok na tila gumagapang pataas. Sa mismong oras na iyon, tumigil sa paglapit ang matangkad na nilalang sa labas. Hindi ito umatake, bagkus ay tila naghintay. At doon napansin ni Elmo ang nakakakilabot na bagay. Ang nilalang ay hindi basta umaatake sa kahit sino, nakatingin lang ito sa kanya, at sa bawat tibok ng kanyang puso, parang mas lumiliwanag ang dilaw ng mga mata nito. Anak, mahina ngunit nanginginig na sabi ni Mang Ruben, may dapat kang malaman. Hindi na niya nagawang itago pa. Ang bote na hawak mo, hindi iyan gamot. Iyan ay selyo pang ipit sa kanya. Itinuro niya ang nilalang sa labas. Matagal na natin siyang nakakulong. Pero ngayong nabasag ang isa pa, malapit na siyang makalaya. Lalong kumabog ang dibdib ni Elmo, hindi lamang sa takot kundi sa galit at kalituhan. Ano nang ibig mong sabihin, sigaw niya.
Ngunit bago pa makasagot ang ama, muling narinig ang tinig ng bata. Ngayon ay mas malinaw at parang nasa mismong tabi lang niya. Hindi ako ang kaaway mo siya. Bumaling si Elmo kay Mang Ruben, ngunit ang nakikita niya ngayon ay ibang-iba. Sa gilid ng liwanag ng sulo na pumapasok sa bintana, napansin niyang ang balat ng kanyang ama ay parang bahagyang nagbabago. May mga guhit na maitim na gumagapang mula sa liig pababa sa kamay at sa kanyang mga mata. Saglit na sumilip ang parehong dilaw na liwanag gaya ng sa nilalang. Bago pa niya maitanong, may malakas na sigaw mula sa labas. Isa sa mga natitirang lalaki ay biglang inangat sa ere na para bang hinila ng hindi nakikitang kamay at mula sa dilim, nakita ng lahat ang mabilis na pagkapira-piraso ng kanyang katawan. Hindi tumutulo ang dugo sa lupa kundi parang hinihigop ng hangin. Ang natitirang mga tao ay nagtakbuhan, iniwan ang kanilang mga sulo at sandata, hanggang sa sina Elmo, Mang Ruben, at ang punong barangay na lang ang natira. Ngunit mas malala pa ang sumunod. Ang punong barangay, na kanina ay nasa gilid lang, ay biglang yumuko at nagsimulang magsalita sa isang wika na hindi Tagalog, hindi rin kilala ni Elmo. Ang boses nito ay mababa, parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay sa iisang bibig. Unti-unti itong naglakad palapit kay Elmo, habang si Mang Ruben ay tila hindi makagalaw, nakatitig lang sa sahig. Elmo, umuling bulong ng tinig ng bata, may paraan para mabuhay ka. Pero kailangan mong pumili ngayon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang sa dilim ng gubat ay may isa pang figura, ang batang kulay abo na nakita niya kanina, nakatayo at tila hinihintay siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elmo na hindi lang iisang nilalang ang problema nila ngayong gabi. May dalawang magkalabang puwersa, at siya ang nasa gitna ng labanang iyon. Ngunit alin ang kaaway at alin ang kakampi? Hindi niya alam. Sa labas, ang matangkad na nilalang ay muling gumalaw, bawat hakbang ay parang nagbabasag ng katahimikan sa baryo. Sa loob, ang punong barangay ay halos nasa harapan na niya, ang mga mata ay itim na walang puti, at ang bibig ay bahagyang nakanganga na may lumalabas na itim na usok. Si Mang Ruben naman ay nakatingin sa kanya na may bakas ng awa, ngunit hindi makagalaw, parang may nakapigil sa kanya. Sa pagitan ng dalawang boses sa kanyang ulo, ang boses ng bata at ang boses ng takot, napagtanto ni Elmo na anumang pipiliin niya ay magbubukas ng mas malaking panganib. Ang problema lang wala na siyang oras. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elmo, kanino ka magtitiwala? Sa tingin mo ba may tsansa pa siyang mabuhay? Sa kabila ng matinding kaba at takot na bumabalot sa kanya, hindi na nagdalawang isip si Lando. Mahigpit niyang hinawakan ang bote ng langis na ibinigay sa kanya ni Mang Cardo, ang huling pag-asa laban sa nilalang na patuloy na umuukil-kil sa kanyang isipan at nagpaparamdam sa dilim. Sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng parang walang katapusan, at ang kulog ay parang tinig ng galit na espiritu. Sa bawat kidlat, kita niya sa gilid ng kanyang paningin ang anino, mahaba, payat, at nakaluhod sa bubungan, nakatitig sa kanya mula sa malayo, ngunit tila handang sumalakay anumang oras. Hindi na niya iniinda ang pagod at sugat sa kanyang katawan. Ang mahalaga lang ay iligtas si Liza, ang kanyang pamangkin, na nakahandusay at walang malay sa gitna ng maliit nilang silid. Ramdam niya ang malamig na hangin na parang mga daliri na humahaplos sa batok niya. Napatingin siya sa bintana at doon, sa basang salamin, may bumubuo ng mga marka na parang kuko, nag-iiwan ng mga simbolong hindi niya kilala. Lumapit siya, pero bago niya pa masilip ng maigi, isang malakas na kalabog ang yumanig sa bubong. Wala ka ng ligtas, isang paos at basag na tinig ang bumulong mula sa dilim. Mabilis siyang umatras at dinampot ang lumang krusipihong nakasabit sa dingding. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumigat ang paligid, parang hinihigop ng hangin ang lahat ng init sa silid. Si Mang Cardo, na kanina patahimik sa sulok habang nagdarasal ng mga dasal na pangontra, biglang tumayo at sumigaw, "Ngayon, Lando. Basagin mo ang bote." Walang pag-aalinlangan, inihampas niya ang bote sa sahig, at kumalat ang amoy ng matapang na langis at damo. Kasabay nito, sumigaw si Liza, hindi sa takot, kundi sa tinig na hindi kanya, mababa, galit at puno ng panunuya. "Akala niyo makakatakas kayo?" Sa isang iglap, lahat ng kandila ay namatay, at tanging kidlat lang ang nagbibigay liwanag.
Sa bawat kislap nito, nakikita ni Lando ang nakapangingilabot na pagbabago kay Liza. Ang kanyang balat ay namumuti at lumulubog, ang kanyang mga mata ay itim na parang walang hangganan, at sa kanyang likod, tila may aninong sumusulpot at lumalaki, nagkakaroon ng hugis na hindi na tao. Si Mang Cardo ay patuloy na nagdarasal, pero bawat salitang binibigkas niya ay tila nagpapagalit lalo sa nilalang. Bigla itong sumugod, at sa paghampas ng hangin, tumilapon si Lando sa dingding. Ramdam niya ang matinding sakit, pero hindi siya bumitaw sa krusipihong hawak. Sa lakas ng loob na hindi niya alam kung saan galing, itinarak niya ito sa sahig habang sumisigaw ng panalangin. Isang nakakabinging hiyaw ang pumuno sa buong bahay, at ang anino sa likod ni Liza ay parang hinahati sa gitna, nagiging usok na kumakawala sa kanya. Pero bago tuluyang maglaho, nakita ni Lando na bumaling sa kanya ang nilalang at mumiti, isang ngiting puno ng pangako na hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng ilang segundo, bumagsak si Liza sa sahig, hingal na hingal pero buhay. Si Mang Cardo ay halos hindi makatayo sa pagod, ngunit mumiti sa kanya. Tapos na para sa ngayon, anya, habang nakatingin sa pinto na bahagyang nakabukas, tila may inaasahan pa. Sa labas, kahit patuloy pa rin ang ulan, may kakaibang katahimikan na dumapo sa paligid, parang ang buong baryo ay humihinga muli pero sa ilalim nito, naroon pa rin ang pakiramdam na may matang nakamasid mula sa dilim. Sa wakas ay nakaligtas sina Mang Ruben at Goryo mula sa pinakamadilim na gabing naranasan nila sa kanilang buhay. Subalit kahit pa nakalayo na sila sa liblib na baryo, ramdam ni Mang Ruben na parang may malamig na hangin na sumusunod sa kanila. Habang naglalakad pa uwi, halos hindi sila nag-uusap, tanging mga yabag lamang at huni ng kuliglig ang maririnig. Nang tanungin siya ni Goryo kung ligtas na ba sila, wala siyang maisagot. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil ayaw niyang aminin na may mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Nang sumikat ang araw, akala nila itapos na ang lahat. Bumalik sila sa kanilang baryo, ngunit sinalubong sila ng malamig na titig mula sa mga kapitbahay. May mga bulungan pa rin, mga matang puno ng pagdududa. Ang balitang sila Iggy Aswang P ay kumalat na, at kahit na maraming nakakita sa tunay na mga nilalang na umatake sa kanila, tila mas pinili ng ilan na paniwalaan ang mga maling sabi-sabi. Doon na pagtanto ni Mang Ruben na minsan, mas nakakatakot pa ang tao kaysa sa mga halimaw. Pagkalipas ng ilang araw, sinubukan nilang bumalik sa normal na pamumuhay. Bumalik si Mang Ruben sa panggagamot at si Goryo naman ay patuloy na tumutulong sa kanya. Ngunit sa bawat pasyente, may mga matang nakamasid mula sa malayo at sa bawat gabi, may mga yabag na tila sumusunod sa kanila sa dilim. Minsan, bago matulog, naririnig ni Goryo ang mahihinang katok sa bintana, 3 beses, mabagal at may pagitan ng ilang segundo bago ulitin. Nang silipin niya, wala naman siyang nakikita maliban sa anino ng punong balete sa kanilang bakuran na tila mas malaki at mas mabagsik kaysa dati. Isang gabi, habang mag-ama ay nagbibilang ng mga halamang gamot sa kanilang kubo, napansin ni Mang Ruben ang isang garapong puno ng malapot na likido sa gilid ng kanilang aparador. Hindi iyon kanila. Wala siyang ideya kung paano iyon napunta roon. Nang lapitan niya, may kakaibang amoy na parang pinaghalong dugo at langis ng niyog. Sa ilalim ng garapon, may nakaukit na simbolo, pareho sa nakita niya noon sa katawan ng nilalang na kanilang nakalaban sa liblib na baryo. Biglang lumakas ang hangin sa labas, at muling narinig nila ang 3 katok sa bintana. "Huwag mong bubuksan," mariing bulong ni Mang Ruben sa anak, habang pilit niyang kinakalma ang mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makakilos, kusang bumukas ang pinto ng kanilang kubo nang walang humahawak dito. Sa malamlam na ilaw ng lampara, may nakita silang isang pirasong papel na lumilipad papasok, bumagsak sa kanilang lamesa. Sa papel, malinaw ang nakasulat sa pulang tinta, hindi pa tapos. Napatingin si Mang Ruben sa anak, halos kapareho ito ng babala na narinig niya mula sa isang matandang babae sa baryo bago sila umalis. Muli siyang nilamon ng takot, ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang galit at determinasyon. Kung sino man o anuman ang bumabalik sa kanila, alam niyang darating ang panahon na haharapin nila itong muli. Sa huling gabing iyon, bago tuluyang patayin ni Mang Ruben ang ilaw, sumilip siya sa bintana.
Sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakatayo, isang matangkad na figura na hindi gumagalaw. Nakatingin lamang ito diretso sa kanilang kubo. Nang kumurap siya, wala na ito. Ngunit sa kanyang pandinig, malinaw niyang narinig ang mahina at malamyos na tinig, magkikita pa tayo. At doon, tuluyan na niyang naunawaan, ang takot ay hindi natatapos sa isang laban lamang. Minsan, ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na bumabalik, lalo na kapag ikaw ang may dala ng kanilang marka. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mang Ruben at Goryo, pipiliin mo bang lumaban? O tatakbo ka na lang habang may oras pa? Sa tingin mo makakaligtas pa ba sila?